Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang malamig-lamig na umaga ng Desyembre. At salamat sa Diyos tayo may pagkakataon na muling magsama-sama upang sumamba sa Panginoon. Today is the first day of the week. It is the Lord's Day. At inuulit-ulit natin ito sapagkat gusto natin tumatak sa ating isip. Sunday is not family day. Sunday is not rest day. It's the Lord's Day. And because it is the Lord's Day, ito ho ay araw na kung saan inilaan ng Panginoon para sa mga mananampalataya upang magpahinga sa Kanya, sumamba sa Kanya, at prioridad natin siya. Purihin ang Panginoon sa bawat isang naririto, and I believe yung ibang mga kapatiran natin on the way pa rin ho patungo dito sa ating bahay-sambahan. And sa atin hong mga pagsamba ngayon, mamaya ho sa ating announcements, ibibigay natin yung detalye. Nag-meeting ho ang mga deacons and mga nasa leadership ng ating gawain kagabi at meron mga ilang mga pagbabago sa ikabubuti at patuloy ho tayong kumikilos, nagdedesisyon ng mga ito as we are guided by the Word of God. So pag-pray ho natin ang mga bagay ho na ito at nawa ito ho ay masumpungan na una, nakakaluwalhati sa Diyos at pangalawa ay nakakatulong sa pananampalataya ng mga kapatiran po natin. So bago ho tayo magsimula sa ating Sunday School, hilingan natin si Brother Gab na tayo ay pangunahan sa pag-awit. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit. Awitin po natin ng Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Psalm, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsayang lahat. Tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undaunted amid the raging storms of time. Its pages with the truth, eternal and they glow with the lights of life. The Bible stands so that it may tremble, it will firm. Is there when the earth shall crumble? I will plant my feet on its firm foundation for the
stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, fortified. Oh, stand. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all His precepts I will obey. The Bible stands so that its weight tumble, it will firm. Is there when the shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, fortified. Oh, stand. The Bible stands every test we give it, for its motto is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands so that it tumble, it will firm. Is there when the earth shall crumble, I will plant my feet on His firm foundation, fortified. Oh, stand. Magsipro po lahat. Amen. Pakibaba po yung yan. Last yung kay Brother Gab naman, pakibaba. Ayun. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na tunay meron ho tayong basihan ang ating pananampalataya. It's not the pastor's stand, no? Hindi yung stand ni pastor. Hindi the Bible stands. We believe in sola scriptura, and ang tanging basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay ay ang salita ng Diyos. And maging ang tanging may kapangyarihang gumapos sa konsensya ng Kristiyano ay hindi yung sabi ni pastor, kung hindi ang sabi ng salita ng Panginoon. And nais ko lang hong simulan ang atin hong Sunday School to read a passage. I'm reminded of a passage para lang tayo ay patuloy na bigyan ng tulak sa atin hong pagpupursige sa paglalim pa sa pananampalataya at pagkaalam ng mga katotohanan ng Panginoon. And let me invite you sa Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Wala ho dito sa ating screen. Pwede niyo hong buksan sa inyong mga Biblia. Sa Matthew chapter 22. And verse number 29. At alam ho natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus ay ang mga religious leaders ng panahon niya ay imbis na manampalataya ay kumukontra sa kanya at ninanasang siya isirain, ninanasa siya na ipahiya, ninanasa actually siya na puksain, patayin. Ano ho? At dito sa Matthew chapter 22, sa passage ho na ating babasahin, ay sinusubukan nilang ipitin sa tanong si Jesus. Meron daw isang babae at nagkaroon siya ng 7 asawa sa kanyang buong buhay. Hindi siya nangalo niya kung hindi namatay at namatay at namatay at namatay at namatay. At ang tanong daw, sa muling pagkabuhay, 7 yung naging asawa niya. Sa muling pagkabuhay, sino daw ang asawa niya? Ha? Ano ba? Oh, kaya mo bang sagutin yan? Walang sagot ni Jesus sa kanila sa verse number 29. At ito ho yung gusto kong makita ho natin. At oo, sinagot ni Jesus, and I would like to encourage you to read that chapter para makita yung katugunan ni Jesus. Pero this sa verse 29 ang sabi, Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the Scriptures. Nagkakamali kayo dahil hindi ninyo nalalaman ang salita ng Diyos, nor the power of God, or ang kapangyarihan ng Diyos. Now, ang point kaya ko natin binasa ito ay maraming mga tao mali ang paniniwala sapagkat hindi nila nalalaman ang salita ng Diyos. And if we may be reminded sa isa katotohanan na
Hindi tayo malaya na umimbento ng pananampalataya. Hindi obligado ang Diyos na igalang ang ating paniniwala. Actually, walang bigat pag sinabi natin, para sa akin, ganito yan. No? Ang bigat ay, ito ang nasusulat. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. At binibigyan diin ko lang po muli yung kahalagahan na tayo ay seryoso at maging masipag. Hindi lamang pag tayo ay nasa church, kung hindi sa ating maging mga personal na buhay ay mag-aral ng salita ng Diyos. Why? Because we are bound to err. Tayo ay mapupunta sa kamalian kapag hindi natin nalalaman ang salita ng Panginoon. Madali tayong matatangay ng mga iba't ibang mga katuruan, mga iba't ibang mga kaisipan. Halimbawa ay ang mga bata, narinig nila sa telebisyon, di ba ang Diyos ay pag-ibig? Tama, mali? God is love. Tama, sabi ng Bible yun. Kaming dalawa ay nag-iibigan. Galing kay Lord to, pero problema, pareho silang babae. Ang problema, pareho silang lalaki. At dahil hindi alam ang salita, God is love, and they love one another, okay lang. At actually, merong mga nagpapakilalang Kristiyano na tinatanggap ang bagay na ito. And nalalagay sila sa kategorya na sinabi ni Jesus na ito, they do err. Nagkakamali sila. Why? Because they do not know the Scriptures. Now, I'm not saying na alam na ni Brother Paul lahat. It takes a lifetime and more than a lifetime. Hindi natin masasaid ang laman ng salita ng Panginoon, but we must pursue a better, clearer, deeper knowledge ng salita ho ng Panginoon. And with that as our reminder, bago tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong umaga, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka. Salamat o Diyos na meron kaming salita mo na tunay na matibay, tunay na totoo. Salamat o Diyos na meron kaming basihan ng aming pananampalataya, maging ng aming pamumuhay. Ingatan mo kami o Diyos, bigyan mo kami ng talino, bigyan mo kami ng karunungan, hindi para magkaroon ng pagmamalaki sa aming sarili, kung hindi Panginoon para lalo ka naming makilala, para lumalim kami pa sa pananampalataya, at makita namin ang kadakilaan mo at tunay ang kaliitan namin sa harapan mo. Pagpalain mo kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag sapagkat hiwalay sa iyo. Ang mga bagay na ito ay pawang magiging walang kabuluhan. Lord, dalangin namin, hindi lamang impormasyon ang kailangan namin, kung hindi ang mga katotohanan na aming matututunan ay patuloy na magbago ng aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, pagkukulang laban sa iyo, at hiling po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming tulungan na magpursigi sa kabanalan at pagkakilala sa iyong katotohanan. Ilayo mo kami sa kamalian, patuloy mo kaming dalhin sa iyong katotohanan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson. Again, we are in the doctrine of the Holy Spirit, technically called pneumatology. At pinag-aaralan ho natin, reviewin lang ho natin yung ating mga napag-aralan. We studied about the Holy Spirit and His Trinitarian relation. Again, we stand and we declare boldly that we are Trinitarian in our belief in the Godhead. Sapagkat sa panahon natin ngayon, pag sinabing, naniniwala ako sa Diyos. Well, anong Diyos ang pinaniniwalaan mo? Merong mga naniniwala, kung naalala nyo, modalism, and that is just one God, one person in three different modes. Halimbawa ko nga ho, si Brother Paul dito ay pastor, sa likod ng pintuang ito ay tatay o asawa, sa kabilang bahay ako ay anak. Depende kung nasaan ako, iyon ako. Ang tawag sa akin doon dati ay major, ang tawag sa akin dito sa bahay ay mahal, ang tawag sa akin dito ay Brother Paul. At merong mga paniniwala tungkol sa Diyos, ganun daw. Pag nasa langit, siya ang ama, nung nandito sa lupa, siya ang anak, at sa buhay ng mga mananampalataya, siya ang banal na espiritu. Mga oneness, mga Pentecostal oneness. Marami na ganito ang paniniwala. We reject that. We categorically reject that. Hindi yun ang Diyos ng Biblia. And then, meron din namang tritheism. Ano yung tritheism? In the belief of three persons, three gods. Sumobra naman sila. Malinaw ang Biblia, merong iisang Diyos lamang, pero tunay, merong tatlong persona na nagpakilalang Diyos.
So we stand in the doctrine of the Trinity. Meron lang iisang Diyos, malinaw ang Biblia, at sa Bible merong tatlong persona na pinakilala na Diyos. So, 3 persons in one God, that is the doctrine of the Trinity. At itong tatlong persona ito, focusing on the Holy Spirit, is equal. Merong pagkakapantay-pantay. Hindi mas mataas ang Ama, mas mababa ang Anak, o mas mababa pa ang Banal na Espiritu. And kasi pag sinabi mong mas mababa, halimbawa, bumibili ka ng item. Tinanong mo sa tindera, ito ho ba yung original? Well, ma'am, yung original namin, halagang 5,000. Ito, ano to? Ma'am, class B. Class B? Kaya pala 500 lang. Ma'am, meron pong class A, 2,500. So, merong original, class A, class B. Mas mababang halaga, ibig sabihin may pagkakaiba. Hindi sila pantay. At mayroong mga tao, yun ang paningin sa kadiyusan. Mas mababa ang anak, mas mababa ang banal na spirito kaysa sa anak, para bang may hierarchy sa kanila. There is distinction. Iba ang ama sa anak at sa banal na spirito. And then there is procession dun sa relation ng banal na spirito sa Trinity, that is isinugo. The Holy Spirit proceeds from the Father and sent by the Son. Siya ay isinugo. Pero hindi nangangahulugan na siya ay mas mababa. Work ng banal na spirito sa mundo, He is involved in the order of creation, and He is involved in the life of all living things. So, isa sa mga punto nga ho natin ay ang mga mananampalataya ay maaaring tumingin sa paligid at mamangha sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon, at tayo ay manggilalas sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, pag-aalaga at karunungan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilalang, at lahat ng ito, ang banal na spirito ay kumikilos. So, huwag natin isipin na nakakulong lang siya sa loob ng church. Huwag nating isipin lalo na ang banal na spirito ay aktibo lamang kapag may nanginginig at kung ano-anong tunog ang lumalabas sa bibig. Actually, higit sa malamang, kung may spirito man, hindi yun banal na spirito. Malamang masamang espiritu. Dahil hindi yun gawain sa panahon na ito ng banal na espiritu. So, again, tumingin tayo sa paligid. Kaninang umaga, paglabas mo ng bahay, ang sarap ng simoy ng hanging malamig at ang sarap nagsasama yung init ng sikat ng araw. Involved doon ang banal na spirito. Kung kaninang umaga, nakita mo na may mga ibon na naglalaro-laro sa sanga ng puno, involved doon ang banal na spirito. Kung nakita mo na yung ibon na yun ay may pugat at may inakay, involved doon ang banal na spirito. So, mamangha tayo sa ating kapaligiran. Human community, ang pagkilos o involvement ng banal na spirito sa komunidad ng mga tao, hindi lamang siya aktibo at kumikilos sa buhay ng mga Kristiyano, yes, mainly sa buhay ng mga Kristiyano, pero siya ay aktibo rin at kumikilos maging sa mga hindi mananampalataya. Ang Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito ay gumagawa sa mga kaparaanan maging sa mga hindi mananampalataya para imintina o panatilihin ang pagkalagayan ng mabuting buhay, posibilidad ng mabuti at masayang buhay sa gitna ng makasalanang sanglibutan. If you remember, at makakatulong sa atin ito kapag naunawaan natin, hindi nakakagulat yung may masamang nangyayari. Mas nakakagulat yung meron pa ring mabuting nangyayari. Bakit? Pagkatapos magkasala ng tao at patuloy na nagkakasala ang tao, at anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Bakit pa rin tayo nakakatawa? Bakit pa rin may masasarap na bagay sa buhay? Ngayon ng umaga, nagtimpla ka ng kape at hindi tayo karapat dapat doon. Makasalanan tayo. At madalas sa mga tao, pag may nangyaring masama, bakit ganito, boy? Kung may Diyos, bakit may nangyaring? No. Ang mas nakakagulat ay bakit may mga araw na maganda? Bakit wala tayo sa impyerno ngayon?
Yun ang karapat-dapat sa atin. Pero makita ho natin na ang Panginoon ay kumikilos pa rin at involved maging sa mga hindi mananampalataya para ma-maintain na. Kung hiwalay sa Diyos, ang tao ay bubulusok sa kasamaan. Anong ginagawa ng Diyos? Pinipigilan na ang kasalanan at merong iba't ibang mga kaparaanan na handyan ang mga restraining graces na tinatawag, ang disiplina ng magulang, ang gobyerno na meron. Kaya mapansin niyo ho, pag nagbe-breakdown itong mga nilagay ng Diyos, sino ang nagdisenyo ng pamilya? Ang Diyos. Sino naglagay ng disenyo ng gobyerno sa panlupang pamumuhay ng tao? Ang Diyos. Pero tuwing nagbe-breakdown ng mga ito, sirain mo ang pamilya, sirain mo ang gobyerno, tumitino ba ang tao? Nagkakagulo ano? Maging yung titingnan nating bansa na napakaunlad, may mga pagkakataon, nagrarayot ang mga tao, binabasag ang mga tindahan, nagnanakawan ng mga bagay-bagay kapag walang kontrol ang gobyerno. Sabi ko nga ho sa inyo, parating ang eleksyon, and yes, ang gobyerno natin na hindi ganun kaganda. Actually, matindi ang kalagayan. Pero thank God pa rin na merong gobyerno. Just look at countries na non-existent ang gobyerno. Kung sino ang may baril, siya ang mangunguna. At merong mga lugar na kung patayin ng tao, para lang pumatay ng lamok. So magpasalamat pa rin tayo sa kung anong meron tayo. Appreciate pa rin natin. Hindi perfecto, maraming problema. Pero kung tayo ay nag-i-enjoy pa rin, kagabi natulog ka ng may kapayapaan, salamat pa rin sa Diyos. Yung restraining graces ng Panginoon. Preservation of religious and moral sense. Meron pa rin moral sense ang tao. May batas ang Diyos na sinulat sa mga puso ng tao, sabi sa Romans chapter 2. Endowments of for earthly tasks, pagbibigay ng kakayahan. Maging ang yung mga talento, yung mga kakayahang mag-imbento, kakayahan na sa agrikultura, sa kung ano-anong mga fields ng merong kahusayan ng mga tao sa siyensya, kung ano-ano pa, yung mga kakayahan na yon ay biyaya pa rin ng Diyos. At again, can you imagine 10 years ago, yung mga cellphone na ganito? Kuya Francis, may imagine nyo ba? 10 years ago, 20 years ago, o 30 years ago, ginagamit pa ng mga tao yung mga ganun. Yung mga young people, alam niyo ba yung ganun? Pero po, ano yun? Ngayon, konting tik-tik-tik-tik, matatawagan mo na yun nasa ibang bansa. Dati, pupunta ka pa sa isang lugar, i-connect mo pa yun, para matawagan mo yun nasa ibang bansa. Again, yung development ng technology, nakakatulong ho sa atin, nagiging mas maayos, mas maganda ang takbo ng buhay. Again, these are all blessings from the Lord, even through unbelievers. Even through unbelievers. So ngayon, pag-aralan ho natin, at tinalakay natin the work of the Holy Spirit in the Word. Kanina, in the world, so anything and everything that we look at, makikita natin at ma-appreciate natin ang gawa ng Panginoon. Ngayon naman, in the Word, and particularly sa salita ng Diyos. Pero bago tayo pumunta sa nakasulat na salita ng Diyos, unang muna natin tinignan, in the incarnate Word, ang nagkatawang taong salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, verse 14, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao ang salita. At nakita natin ang kilos ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is very active. Aktibo ang banal na Espiritu sa buhay at pagmiministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin ang aktibidad at involvement ng banal na Espiritu sa pagbubuntis at sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kapanganakan at sa kanyang paglaki. Halimbawa na lang sa kanyang pagbubuntis sa kanya, ang sabi sa Matthew 1 verse 21, ang sabi ng anghel kay Joseph, sa bandang baba na lang, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Hindi nasalisihan si Jose, hindi naging unfaithful si Maria. Ito ay bata na ipinagbuntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Actively involved ang banal na Espiritu sa development ng ating Panginoong Jesus. And the child grew and waxed strong in spirit,
filled with wisdom, and the grace of God was upon him. He walked strong in spirit. And yun, wala tayong maraming detalye patungkol sa childhood days ng ating Panginoong Jesus, pero kita natin na nahandoon ang involvement ng banal na Espiritu. Sa kanyang baptism, sa temptation na kanyang napagtagumpayan, at maging sa kanyang pagmiministeryo, simply put, any miracle, any preaching, anything na makikita ang kapangyarihan sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Jesus, hindi ito kanyang sariling kapangyarihan dahil siya ay nagpakumbaba. Ang lahat ng ginagawa niya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa kanyang pagkabautismo sa kanya, siya ay inanoint ng banal na Espiritu. Ang sabi sa verse 16, Matthew 3, "And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." At maging sa kanyang pagtatagumpay laban sa tukso ng kaaway, ito'y sa pamamagitan pa rin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagkatapos ng pagtukso sa kanya, ang banal na Espiritu ay nanguna sa kanya, at ito ang kapangyarihan na kumilos sa kanyang pagmiministeryo. Sa Luke 4 verse 14 ang sabi, "And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee." Pagkatapos yung mabautismuhan, siya ay 40 days na nasa ilang, tinukso, nagtagumpay. Pagkatapos noon, ang sabi, he returned in the power of the Spirit into Galilee. At ano nangyari? There went out a fame of him throughout all the region round about. Sumikat. Sa termino natin ngayon, nag-viral. Okay? 5 million views. And subs and likes. Nag-viral si Jesus, hindi sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, in the power of the Spirit. Yung mga himala. Mga kapatid, huwag niyo isipin nung panahon ng ating Panginoong Jesus ay kagaya ngayon. Nung panahon ng ating Panginoong Jesus, wala pang antibiotic. Isang simpleng sugat, pwede kang maputulan ng paa. Okay? Walang diatabs kapag may problema ang tiyan mo. Walang Vicks. Maraming mga sakit na wala pang gamot noon. Okay? Ngayon may dumating na pinagagaling ang lahat ng karamdaman. Oo, bumubuhay ng patay. Hindi ba siya sisikat? Hindi mo ba dadalhin yung pamilya mo kahit 10 oras kayo maglakad para gumaling yung misis mo? Nakuha niyo ho? Kaya nung sinabi ng Biblia na libo-libo, as in, may mga pagkakataon na 10, 15, even maybe 20,000 na katao ang nakasunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, lahat ng yun, nung himala ng mga ginawa niya, is through the power of the Holy Spirit. In His death, resurrection, and ascension, ang pagbigay o pag-offer ni Jesus ng kanyang sarili ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hebrews 9 verse 14, "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." So again, Christ offered Himself through the eternal Spirit. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, even in the resurrection, maraming talata na ang Ama ang bumuhay sa anak. Sabi ni Jesus, may kapangyarihan akong ilapag, ibigay ang aking buhay, may kapangyarihan din naman akong kunin muli ito. At sabi naman sa 1 Peter 3:18, "For Christ also hath once suffered for sins, that the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but what? Quickened or made alive by the Spirit." So, sa kapanganakan, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, na kung saan narito ang kabuuan at kaligtasan na meron tayo, involve ang Ama,
Definitely ang anak, at nakikita natin maging ang banal na Espiritu. So when we give thanks to God, and dito magiging, hopefully ito ay makatulong sa atin sa mas dakila, mas malawak na pagsamba. At madalas iniisip natin pagdating sa ating kaligtasan, the person of Jesus Christ. Hindi masama yun, okay? Pinapasalamatan natin, ina-appreciate natin ang paano ba tamang salita? Ang init at ang sarap sa puso natin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagliligtas sa atin. Pero narito ang challenge. We can go bigger sa pagsamba. Why? Because hindi lang ang Panginoong Jesus, kundi maging ang Ama at ang banal na Espiritu ay actively involved sa kaligtasan na ginawa ni Jesus para sa atin. So we should really worship God, the triune God, patungkol sa ating kaligtasan na meron ho tayo. Christ's ascension paved the way for another comforter to come. Ang sabi ni Jesus sa John 16 verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you." At naalala ko, nung bata akong Kristiyano, meron ako idea, sana si Jesus na lang nandito. Na para bang mas mainam, para bang mas malakas, para bang mas maganda. Again, dito natin makikita na yung theology natin dapat buo. Are they not equal? Equal. Yung banal na Espiritu na sinugo ni Jesus at nakatahan sa bawat mananampalataya ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. So, hindi class B ang nakatahan sa atin. Yung kabuuan at kadyusan, yung again, co-equal, co-eternal, co-substantial. Hindi mas maliit, hindi mas mahina yung isinugo nung umalis ang ating Panginoong Jesus at ngayon nakatahan sa mga mananampalataya. Let that sink in. Yung gravity, yung bigat ng katotohanan na ito na nakatahan sa ating mga Kristiyano ang banal na Espiritu. Well, application, we greatly appreciate the saving work of Christ for us. Nasabit na natin ito kanina. Yes, pinupuri natin ang Panginoon. And oo, ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Kristo. Kaya madalas nating nababasa sa Biblia ang patungkol kay Jesus. Madalas nating naririnig sa iglesia ang patungkol kay Jesus. Yun ang gawain ng banal na Espiritu. And that should be so. We appreciate the saving work of Christ for us, pero narito ang challenge. Let us also appreciate and praise and thank God, the Father, and as we have learned, the Holy Spirit also, for His work in Christ for our salvation. I-appreciate din natin, purihin din natin, pasalamatan din natin ang banal na Espiritu na kumilos at involved. Na-appreciate natin, naalala niyo, pinag-aralan natin yung imputation, ibinigay sa atin ang katuwiran ni Kristo. At yun ay posible at nangyari dahil ang banal na Espiritu ay kumikilo sa buhay ng ating Panginoong Kristo. So we thank Him also. I-appreciate din natin ang involvement ng banal na Espiritu. So makikita natin it's a more hopefully mas balance, mas buo, na mas na-appreciate natin ngayon itong kaligtasan na meron tayo. Oh, sorry. Ano ba yung napindot ko? Ayun. Well, dito ho tayo pupunta sa bagong paksa natin. The Spirit and the written word. Kanina, the incarnate word ang nagkatawang taong salita. Ngayon naman, ang nasulat o ang nasusulat na salita ng Panginoon. Or, mas kilala sa termino, pag nagbasa kayo ng mga theological books, the inspiration of the Scriptures.
Ang pinaka key text ay sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin po natin. Ang sabi, all scripture, not just some, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. It's only the scripture na sinabi ng salita ng Diyos na given by inspiration of God. So napakahalaga na maunawaan natin anong ibig sabihin ng inspiration. Kasi sa ganitong paraan, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Now, isang note lang, Paul characterized all, lahat ng nasa ng kategorya ng scripture to be God-breathed or inspired. So ito ay ang lumang tipan at kasama ang bagong tipan because all the New Testament ay tinanggap at kinilala bilang scripture. Buksan na natin sa 2 Peter. Wala ho dito sa ating lesson pero magandang makita ho natin. Do pinag-aralan na ho natin to sa bibliology. Sa 2 Peter chapter 3. Kung naalala nyo, last Sunday morning, ito ho yung passage na ating pinag-aralan. Simulan natin sa verse number 15 para ma-get natin yung flow. 2 Peter chapter 3, verse 15. Ang sabi, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. So yung mga sinulatan ni Pedro, nakatanggap na rin ng mga sulat ni Pablo. Gets? Sorry, wala ho dito. Wala yung nag-ooperate ng ating, So, nakikita niyo ho sa Bible niyo, nasusundan niyo. Huwag niyo tingnan sa noon ni Brother Paul, malapad to, pero wala dito. Tingnan niyo sa Bible niyo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, even as our beloved brother Paul hath written unto you. So, si Pablo ay sumulat sa kanila. At ang sabi ni Pedro, verse 16, as also in all his epistles. Hindi lamang to sinabi ni Pablo, yung mga diniscuss ni Pedro, hindi lamang sinabi ni Pablo sa mga sulat niya sa mga sinusulatan ni Pedro, kundi sa lahat ng mga sulat ni Pablo, dinidiscuss niya rin daw ito. In all his epistles, in all his letters. Also in all his epistles, speaking in them of these things. He spoke of these things, in which are some things hard to be understood. May mga sulat si Pablo mahirap unawain. Hindi impossible, but hard. Anong sabi? Which they that are unlearned and unstable rest. Yun daw mga unlearned, hindi nag-aral, hindi naghanda, unstable, picture ng immaturity, hindi mature sa pananampalataya. Andun yung kanilang tendency to rest, ibig sabihin, to twist the scripture. At ito yung punto ho, kaya natin binasa ito. As they do also, what? The other scriptures. Now, ang punto ho nito ay, itong word na scripture ay ginagamit in a technical way na pertaining sa salita ng Panginoon. At kaya natin binasa ito. Yung mga sulat ni Pablo, si Pedro mismo, sinasabi niya, yung mga sulat ni Pablo, yung iba, pinipilipit. At gayon din ang ginagawa nila sa ibang scripture. Point, kay Pedro, yung mga sulat ni Pablo, at yung Old Testament scripture ay parehong nasa ilalim ng kategorya na scripture. Nakuha niyo ha? Okay? Yun lang. Yun ang ilalagay natin. Yun ang pinunto. So, ang point, napakahalaga nitong verse na ito para sabihin ko hindi, yung New Testament, yung mga sulat ni Pablo, no. But even this apostle, Peter, tinitake niya, nilalagay niya sa under the category of scripture ang sulat ng bagong tipan that is particularly dito sa Apostle Pablo. So again, we stand sa Old Testament and New Testament under the category of Scripture. Now, balik tayo dito sa 2 Timothy.
all Scripture. Hindi lang lumang tipan, kundi maging ang mga sulat ng mga saksi ni Jesus sa bagong tipan. The New Testament na meron tayo. All Scripture is given by inspiration of God. So yun lang yung pinupunto ko natin. Ito ay binigay sa pamamagitan ng inspiration. So ano ibig sabihin ng inspiration? In the Greek word, theopneustos. Dalawang Greek word ito. Kung nakikita niyo ho, theos, meaning God, nuo, alam niyo pinag-aralan natin sa pneumatology? Ano ibig sabihin ng nuo? Air or breathe. Or sa ibang spirit. So theopneustos, God breathe. Yun ang pinaka-literal na translation nitong theopneustos, God breathe. Pero sa King James translation na meron tayo, ang ginamit na salita ay inspiration of God. In-inspire ng Panginoon. Now, kailangan nating unawain, ano itong konsepto ng inspiration? What does it mean pag sinabing God breathed or inspired by God? In ordinary usage, ang ibig sabihin ng inspire is to stimulate to fervor, especially creative activity. Halimbawa, meron dito na songwriter at nakita mo ang isang nanay daladala yung batya ng isda at daladala yung kanyang anak at nakita mo yung pagmamahal ng nanay sa kabila ng hirap ng buhay at na-inspire ka. O nakita mo yung mga basura sa paligid, na-inspire ka. Wala ka bang napapansin? Ito yung kasalukuyan, modern use of the word inspiration. Nakita mo si crush, na-inspire ka. To stimulate to fervor, nas maging masipag, nas maging creative. Inspire to write a poem, to paint a picture, to run a marathon, to pursue a career, na-inspire ka. Napanood mo ang isang dokumentary tungkol sa isang geologist o isang doktor at bilang bata na-inspire ka, magdodoktor din ako. Na-inspire ka. Again, ito yung konsepto ng word na inspire, pero hindi yan ang gamit ng word na inspire dito sa ating binasa sa 2 Timothy. This is not the sense in which it is used in theology with regards to God's inspiration of Scripture. So, hindi isang araw si Pablo ay nakakita ng magandang bukang liwayway. Nagsulat siya, na-inspire siyang isulat ang Book of Romans. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng all Scripture is given by inspiration of God. So, malayo ito doon sa modern use na meron tayo ngayon. Anong ibig sabihin? Tingnan natin kanina, yung theopneustos, ibig sabihin God breathed, yung hininga ng Panginoon sa Biblia. Pag nakikita, na-encounter natin ang hinga ng Panginoon, anong meron? Sa Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. So makikita natin na ang salita ng Diyos is equivalent sa hininga ng Panginoon. At dito, ginamit ito para ipakita yung paglikha ng Diyos, yung grabing kapangyarihan ng Panginoon. Sa mga estudyante natin, alam ko online schooling kayo ngayon, i-google nyo, gaanong katinding enerhiya ang pinoproduce ng sun sa isang segundo. Yung enerhiya na pinoproduce ng araw natin sa isang segundo ay kayang magpaandar, magbigay kuryente sa lahat ng syudad sa buong mundo ng maraming panahon. Ganon kalakas yung enerhiya. At yung sun natin ay isang medium or small star. Nasa kategorya ng medium ba o small? Nasa small category star. At isa lamang sa bilyon. At nilikha ng Diyos ang lahat ng ito na punong-puno ng enerhiya by the breath of His mouth. Iba naman yung kapangyarihan ng hininga ng katabi mo. Iba yon, lalo na sa pagkagising sa umaga.
Pero pagdating sa kapangyarihan ng hininga ng Panginoon, ang punto dito yung kapangyarihan. So the breath of God is the symbol of His almighty power, the bearer of His creative word. Pag ang Diyos nagsalita, meron itong kapangyarihan, meron nangyayari. Sa Matthew 4 verse 4, but He answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, mayroon tayong idea na gusto ko makita dito, yung bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. In commenting dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, yung binasa natin, si B.B. Warfield, ang sabi niya sa kanyang book, The Inspiration and Authority of the Bible, no term could have been chosen, yung word na inspire or yung word na theopneustos, no term could have been chosen which would have more emphatically stressed the divine production of scriptures than that which is here employed. Wala na daw ibang salita, wala na daw ibang term na pwedeng gamitin na para mas malinaw, para mas madiinan na yung scriptures ay produkto ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ang lahat ng bagay na nakikita natin, nagsalita ang Diyos. At narito daw ang salita ng Panginoon. Ang Biblia na meron tayo is God-breathed. I hope yung truth na yun ay mag-sink in pa sa atin. Ang sabi ni B.B. Warfield, napakaganda nung kanyang comment dito, he asserts with as much energy as he could employ that Scripture is the product of a specifically divine operation. Madalas na sinasabi ng iba, ba't ka naniniwala sa Bible? Gawa lang ng tao yan. Tama? Gawa lang ng tao yan, sulat lang ng tao yan. Yes, we accept na ito ay sulat ng tao, hindi sulat ng manok. Pero ito ay binigay, ito ay resulta ng divine operation, gawa ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos na kumilos. Well, the production of Scripture is attributed to the creative act of God. Yun yung punto ng inspiration. Kung sa Psalm, naalala niyo sa Psalm 33, by the breath of His mouth ay nalalang ang mga bagay-bagay at yun din yung binibigyang diin dito, theopneustos, God breathed ang Scripture. Therefore, it is a product of the creative act of God. Hindi ito parang ang Diyos hiningahan ng isang bagay na ginawa ng tao para gawin itong salita niya. At actually, dati yun yung pananaw ko. Dati, long ago. Na para bang sumulat si Pablo, tapos yung sinulat ni Pablo, tapos, naging salita niya na. So parang gawa ng tao, produkto ng tao, tapos hiningahan lang ng Panginoon para magkaroon ng kapangyarihan. Dati yun ang pananaw ko. Ang madalas pang nagagamit na ilustrasyon ay parang si Adan. Naalala niyo sa Genesis chapter 2, si Adan ay pinorma ng Panginoon mula sa alikabok at anong ginawa? At hiningahan. So meron ng produkto, tapos hiningahan. Now, ang pagkakaiba ay si Adan ay hinulma ng kamay ng Diyos. Ngayon naman, ang ginagamit madalas na halimbawa, ang scripture ay sinulat ng tao, tapos yung sinulat ng tao na yon, tao may gawa, hiningahan ng Panginoon. Ganun, maraming pagkakataon na ituturo ang inspiration ng Scripture. Na makikita natin na no, hindi ito gawa ng tao na hiningahan lang ng Diyos para maging salita niya. Kung nasasakyan niyo ho yung ating thought na binibigay, it is God-breathed, a production of God's operation. Produkto talaga ng kapangyarihan ng Diyos. Ang punto ng lahat ng ito, yung bigat ng word na theopneustos, inspiration of God. Scripture is God's own production. Halimbawa ay pumunta kayo sa isang museo at nakakita kayo ng isang napakagandang larawan at merong pirma doon, Juan Luna. Tama? Juan Luna?
painter na, tama ba ang history ko? Wow! Sino may gawa niyan? Si Juan Luna. Pag tingnan natin dapat ang Biblia, makita natin, God, ito ay produkto mismo ng Diyos. Teka muna, Brother Paul. Maraming sulat sa Bible. Si Pablo nagsabi, akong sumulat nito. Pag-aaralan ho natin yan. Anong ibig sabihin nun? Paano natin kailangan unawain ang bagay na ito? Number 2, inspiration is connected to the written product, not the author. Mahalaga ho ito. Hindi yung author ang in-inspire. Parang, sige na, sulat mo na yan. Parang gano'n? Parang, sige, sulat mo yan. In-inspire ni Lord yung author. No. All scripture is given by inspiration of God. The scripture is the one inspired. Ang scripture mismo ang God breathed. Ang scripture mismo, itong mismong salita ng Diyos, ang produkto ng hininga ng Panginoon, ng creative action ng Panginoon. So, we do not just have inspired writers, we have inspired scripture. Nakuha ko natin? So, yun yung mas tamang pananaw. Dahil yung iba, in-inspire na sumulat, na parang, yun nga, nakakita ng magandang tanawin na inspire sila. Hindi yun. So, inspired scripture, not inspired writers. Mahalaga may distinguish natin yun. Inspired scripture, not inspired authors. Sabi ng New Bible Dictionary, according to 2 Timothy 3:16, what is inspired is precisely the biblical writings. Ang inspired ay yung sinulat, hindi yung sumulat. Yes. I hope makita natin yung bigat nito. Ang Bible na hawak-hawak nyo, maaaring ito ay translated na sa ibang lengguwahe na nauunawaan natin. Pero ang Bible na hawak-hawak nyo, natin. Be it an app, be it in a book form, is a product of God's creative work. I hope mag-sink in yun. Na yung hawak-hawak nyo, hindi lang basta isang libro na produkto ni Jose Rizal. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa ganong kategorya. Ito ay bunga, produkto ng kapangyarihan ng Diyos. So, basahin natin ulit itong New Bible Dictionary. According to 2 Timothy 3:16, what is inspired is precisely the biblical writings. Inspiration is a work of God terminating not in the men who were to write scripture, as if having given them an idea of what to say, God left them to themselves to find a way of saying it. Nakuha niyo yung sinabi? Hindi daw parang, okay, bigyan kita ng idea, tapos bahala ka ng sumulat. Hindi ganun. Ang ginawa ng Panginoon. Okay? But in the actual written product, in the actual scripture, yung sulat mismo ni Pablo, yung sulat mismo ng mga apostol, yung sulat mismo ng mga propeta, it is scripture, the written text that God breathed. Ito yung inihinga ng Panginoon. That is to say, scripture is not only man's word, the fruit of human thought, premeditation and art, but also and equally God's word, spoken through man's lips or written with man's pen. In other words, scripture has double authorship. The man is only the secondary author. The primary author, through whose initiative, prompting, and enlightenment, and under whose superintendence each human writer did his work, is God, the Holy Spirit. So, Brother Paul, kagaya ng sinabi ko kanina, pag tinignan natin ang Bible, yung kumbaga sa painting, ang nakapirma sa gilid, kung sino man yung nagpinta, ang nakapirma sa gilid ang Diyos. Pero somewhere along the painting, meron din isa pang nakapirma, ang tao, double authorship. Primary author ay ang Panginoon. And yes, it is through human agency ng mga apostol, ng mga propeta. So pag sinabing, salita ng tao yan eh. Yes.
Pero kailangan mo iduktong salita ng Diyos. Salita ni Pedro, salita ni Pablo, pero salita ng Diyos. Paano nangyari yun? Salita ni Pedro, tapos salita ng Diyos. Because all Scripture is a product of the breath of God. Is inspired. God breathed. Inihinga ng Panginoon. Ito yung mas tamang term. Ang banal na kasulatan ay hindi hiningahan. Na parang ang si Adan hiningahan ng hiningan. No. Ang banal na kasulatan ay inihinga ng Panginoon. Produkto mismo ng kapangyarihan at gawa ng Diyos. So, maunawaan natin, yes, may authorship ng tao, pero secondary na lamang ang tao. Ang primary author ay ang Panginoon. So, let's go forward. At again, kung may mga tanong, ingatan niyo yung tanong na yan. Gusto niyo isulat mamaya ho sa ating question and answer. 2 Peter 1:16, basahin po natin. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power of the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Take note, ang sinasabi ni Pedro, hindi kami nagbigay sa inyo ng chismis. Okay? Hindi chismis ang binigay namin sa inyo. We are witnesses. Nakita namin. Particularly, si Pedro, nakita niya sa Mount of Transfiguration, si Jesus ay nagliwanag. Marami mga theologians sabi tila baga, yes, siya ay na-veil ng katawang tao, pero in that point of time, na tila baga yung kurtina ay nahawi ng konti at nakita ang gloria ng kadiyusan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Pedro, nakita namin yun. Hindi ito kwento ng nagkwento. Ito ay salaysay nung nakakita. Ako niyo yung punto ni Pedro? We are eyewitnesses. We behold His majesty. Nakita namin yung karilagan niya. Now, sabi sa verse 17, for He received from God the Father honor and glory when there comes such a voice from Him, to Him from the excellent glory. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Naalala nyo ngayon sa Mount of Transfiguration, nagliwanag si Jesus at nagsalita ang Ama. This is my beloved Son in whom I am well pleased. So, yun yung pinupunto ni Pedro. Nakita niya yung transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo. Matindi, mahimala na view ang nakita ni Pedro. And this voice which came from heaven, we heard when we were with Him in the Holy Mount. So tinukoy talaga ni Pedro doon sa Mount of Transfiguration. Narinig nila ang audible voice ng Panginoon. Okay? Narinig talaga nila ang salita. This is my... Siyempre, hindi English. Hindi natin alam kung anong lengguwahe, basta naunawaan nila. Narinig nila literal ang salita ng Diyos. Nakuha niyo ho? Nakita nila ang transfiguration ni Jesus. Narinig nila ang audible na boses ng Panginoon. Wow! At kung katulad ko ho kayo dati, sana ganun ngayon, ano? Para hindi na si Brother Paul yung pinakikinggan natin, pakinggan na lang natin si Lord. At maraming mga tao, para bang mas mataas yung experience na yun. Brother Paul, narinig ko si Lord kagabi, kinausap ako ni Lord kagabi. Ano sabi niya? At maraming nagkiklaim ng ganon. Nakuha niyo, ho? Right now, pag pinakinggan nyo yung maraming mga tele-evangelists, at sabihin nila, nanaginip ako kagabi, at kinausap ako ni Lord. Sabi pa ni Jesse Duplantes, sabi niya, nagtanong si Lord sa akin, hiningi niya yung opinion ko, anong gusto mong gawin? Talagang nag-usap kami. At yun naman mga tao, wow, nakausap si Lord, heavy! Yung kibuloy doon sa Davao, na pag kinasuhan daw siya, lalong kakalat ang Omicron. Narinig daw niya ang boses ng Ama sa sagingan. Habang nagsasagingan siya, narinig niya, Ikaw na ngayon ang appointed son. Baka nagbibisaya si Lord. Naintindihan niya. Again, at marami mga tinatake yun na, wow! Nakuha niyo ho?
Yung experience nila Pedro dito, wow! Nadiretso tayo. Verse 19. At marami sa atin iniisip, sana ganun din ngayon, ano? Tama? Meron akong kaibigan noon sa, baka unahan niyo ako. Meron akong kaibigan doon sa Amerika, si Brother Brian Bishop. Sabi niya, Brother Paul, hindi kaya mas maganda kung katulad ni Pablo na lang magliwanag sa paligid natin? Yung sineshare mo ng ebanghelyo, bigla na lang magliwanag sa paligid niya at magsalita si Jesus sa kanya, wala nang kahirap-hirap, tatanggap sigurado yun. Yung bang mahimala. Sabi ni Pedro, nakita namin, narinig namin. At minsan may mga tendency tayo bilang mga Kristiyano sa panahon ngayon, isipin natin, parang lugi tayo, no? Parang mas masarap sana nakita natin yun, parang mas mabigat sana, sana kung nandun tayo. Nakuha niyo, ho? Parang andun pa rin yung tendency natin, to see is to believe. Pero ang sabi na salita ng Panginoon na ito, we have also, what's the next two words? A more. Mas higit ba o mas mababa? A more sure word of prophecy. Sabi ni Pedro, narinig namin ang boses ng Ama. Narinig namin ang boses ng Ama. Pero meron tayo ngayon na mas sigurado. Meron tayo ngayon na mas solido, mas mabigat. We have a more sure word of prophecy. Ano ito? Whereunto you do well to take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Sabi niya, whereunto you do well to take heed. Kailangan yung bigyang pansin itong more sure word. Meron mga tao, pag narinig ko ang boses ng Diyos, doon ako maniniwala. No. We have a more sure word na kailangan mong bigyang pansin. Hindi yung boses naririnig kung saan-saan. Itong nakasulat na salita ng Diyos. We have a more sure word. Sabi niya sa verse number 20, knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So we have a more sure word. Huwag mo isipin, at hindi tama, mali na isipin na mas sigurado yung boses na narinig. Well, sabi ni Pedro, we have a more sure word, Scriptures. Sabi nga ho ni Justin Peters, gusto mong mabasa ang salita ng Diyos, basahin mong Biblia. Gusto mong marinig ang salita ng Diyos, basahin mong Biblia. Gusto mong marinig talaga sa tenga mo ang salita ng Diyos, basahin mong Biblia ng malakas. Hindi ito class B. Para bang yung boses mula sa langit ay urig, yung nakasulat class A. No. This is the Word of God. Oh, what a blessing na hawak natin. At I would like to encourage you na pag-aralan yung history. Paano ito nakarating sa atin? At maraming mga kapatid natin sa pananampalataya na nauna sa atin, napuhunan ang dugo para makarating sa atin sa lengguwaheng nauunawaan natin ang salita ng Diyos. At sana i-point out ko lang ho, that's why in every time bago tayo manalangin, bago tayo mag-preach, pagbasa natin, ito po ang salita ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Diyos. Because it is really the Word of God. Paano nagawa ho ito? Pag-aaralan natin, tutuloy natin next Sunday.
Wala na tayong oras to give more place para sa question and answer. Paano nangyari yun, Brother Paul? Yung double authorship. Nakita natin, it is inspired, God-breathed, product ng Panginoon. And at the same time, ang sabi, holy men of God, yung mga ginamit ng Diyos to write the scripture, spake as they were moved by the Holy. They spoke. They really spoke. At ka-equivalent, they really wrote. Salita talaga yun ni Pedro, salita talaga ni Pablo, salita talaga ni Isaiah, salita talaga ni Jeremiah. Pero salita talaga ng Diyos. At Lord willing, mas maunawaan ho natin yan next Sunday sa atin hong pagpapatuloy. Baka meron hong may tanong. Tingnan ko lang ho sa ating wala namang PM sa akin. So meron nung nagtanong, pagdating sa langit, wala sa trono ang Holy Spirit because sa Revelation, mababasa natin the throne of God and of the Lamb at hinahanap ang banal na Spirito. Parang missing in action. Nasan daw ba siya? Nakatahad pa ba siya sa atin as in forever talaga or eternally? Ang mahirap po kasi ay isipin natin na kung nakatahan siya sa atin, wala siya sa ibang lugar. Hindi ho natin pwedeng isipin na gano'n ang Panginoon. Hindi pwedeng isipin na gano'n ang banal na Espiritu. Hindi kayang ilulan yun ng ating isip. Kasi pag si Brother Paul ay nasa church, wala siya sa SM. Liban na lang kung yung church ay nasa SM. Nakuha niyo ba? So I cannot be in all places. So pag sinabing nakatahan siya sa atin, wala ba siya doon? Again, maaaring hindi siya nabanggit at siguro kailangan ko pa ng mas matagal na panahon na pag-aralan. Hindi ko pa alam yung eksaktong sagot. Pero sa ngayon, ang kaya ko lang kung sabihin ay hindi natin pwedeng isipin na if He is with us, then He is not present in the Trinity. So hindi ho natin pwedeng isipin na gano'n. So maging mas maingat pa tayo sa kaisipan kung paano natin tinitignan ng bagay. So may assignment pa ho ako sa pag-aaral. Meron po bang comments or questions sa atin ng paano lang po? Hello, check. Hello. Ayan, may question po rito si Brother Jerome Panunsya. Ang question po niya ay, ang Panginoong Jesucristo ay truly God and truly man. Yes. So, ano po ang namatay doon sa krus? Since both God and human ang Panginoong Jesucristo. Yung po ba ang pagka-Diyos niya o ang kanyang human nature only? Ayan, I believe medyo na natin yan last Sunday. Ang punto ho kasi, ang tanong naman last time ay meron tayong kanta, meron tayong hymn na God died. Doon sa kanta na yon. At pinunto natin na ang point ng author ay hindi nag-cease to exist. And again, death is not a cessation of existence. Parang katulad nga ng sinabi ng mga iglesia ni Cristo, nung patay si Jesus, hindi Trinity, hindi Trinity, kasi patay yung isa. For 3 days, Trinity lang kayo. No. Because death is not a cessation of existence. Now, if we will hihimayin talaga natin, we know na ang Diyos sa kanyang katangian ay eternal, hindi namamatay, then we can say na ang Panginoong Hesus totoo siyang dumanas ng tunay na kamatayan. And yes, He is truly God and truly man. Yes, namatay siya sa kanyang katawan, totoong kamatayan noon, pero hindi natin pwedeng isipin na nag-exist siya sa existence. So, sa ganung kaparaanan, natin pwedeng tignan ho yun. Dahil hindi po pwede na hindi naman namamatay ang Panginoon. Pero tunay ang namatay para sa atin is the God-man. Masyado at hindi sinabi sa atin ng Biblia, masyadong himayin itong na para bang ihiwalay natin yung kanyang pagkatao sa kanyang kadyusan at alin dun ang namatay and so on. So, namatay si Jesus para sa atin. And the fact na yung kamatayan niya ay sapat para magbayad ng ating mga kasalanan ay nagpapakita nung kanyang bigat, nung kanyang halaga. At dahil siya nga ay the God-man, truly God, truly man. Siguro mas
kailangan ko pang ma-articulate ng mas malinaw ho yun. Liban na lang kung meron tayong mga kapatiran na pwedeng makatulong at magdagdag. Ano ho? And again, wala ho kay Brother Paul ang monopoly ng wisdom. So thank you po at napakagandang katanungan yun at ibig sabihin talagang masusing nagtatanong, nag-iisip, nakikinggan yung mga bagay ba, inoobserbahan ang salita ng Panginoon at na-encounter yung mga bagay. Baka meron pa ho. Ano pa? Isa pa pong question mula kay Brother Jerome. Marami pong verses na nakasulat sa Bible na nag-prove na ang Bible ay Word of God. Maliban sa kung ano ang nakasulat, meron pa po ba na ibang source na pwede pang mag-prove na ang Bible is the Word of God para sa taong hindi naniniwala sa nakasulat sa Biblia? Paano po natin ma-explain sa tao na yun? Okay, so that's a very good question sapagkat lalo na ho kapag nag-engage tayo sa mga intellectual conversations na katulad nun, maaaring hindi intellectual, maaaring namimiloso po na lang. Ay, sulat ng tao yan eh. Well, sabi sa Biblia, syempre, sabi ng Biblia, pero outside from the Word of God, paano natin masasabi? So, isa sa mga maaaring i-point out ay ang katotohanan, well, isang ayon pa rin sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay just for comparison, but hindi Quran. But hindi Quran. But hindi natin take as scripture ang Quran. Well, sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos is binigay through unto the Jews were committed the oracles of God. So, ang salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga Hudyo, hindi sa pamamagitan ng Arab. Hindi sa pamamagitan ng lahi ni Ishmael, sa pamamagitan ng rahi ni Isaac, ni Jacob. So, yung scripture ng mga Hudyo, yun ang tunay na scripture. Pangalawa, makikita natin yung ganda, yung kalaliman ng salita ng Diyos. Pag nagbasa ka ng mga sulat ng mga tao, pagtapos nun, isang basa, maaaring dalawang basa, maaaring tatlong basa, tapos na, nasaid mo na. Alam mo na. Pwede mo nang makabisado. Pero pagdating sa salita ng Diyos, meron tong katangian na it is inexhaustive. Hindi nasasaid. Walang ibang libro na kagaya nito. Pangatlo, hindi na siya basta inexhaustive, it is always fresh. It is always fresh. Yung mga sinulat noon, 500 years ago, as in obsolete na, wala na sa panahon natin ngayon. Hindi na siya epektibo, wala na siyang pakinabang. Pero itong salita ng Panginoon, meron siyang katangian na always fresh, na hindi makikita at wala sa ibang mga sulat ng tao. Next ay, ang salita ng Diyos, mamamangha ka, sa span, kung yung nagkakamay yung tanda sa numero, around 1,200 to 1,500 years. Hindi ito bumaba mula sa langit ng kumpleto. Okay? Hindi nakausap ni Moses si John. Si Moses na author ng Genesis, hindi nakausap si John na author ng Revelation. At yung mga 66 books na sinulat ng 40 or more na mga authors, hindi sila nagkita-kita. Pero yung mga sinulat nila ay hindi nagko-kontra-kontra. Kundi makikita natin na merong iisang tema. The unity of the Word of God. Nakakamangha yun. And then lastly, yung inerrancy. Walang mali. Meron tayong mahirap maunawaan, meron tayong hindi maintindihan, pero hindi ibig sabihin mali. O may mali. At matagal nang sinusubukang ipakita na may mali ang salita ng Diyos, pero wala pa rin lubusang nakapagpatunay na may mali sa salita ng Diyos. So it's inerrancy. Because our God, na ito ay nagsabi nito, o salita, o ang Diyos na nagsalita ng kanyang salita at sa salita ng Panginoon ay perpekto at hindi nagkakamali. Siya'y inerrant, therefore His word also is inerrant. So, tingin ko, at maraming mga kasulatan, mga books na nasulat tungkol dito. Kung sakaling gusto nyo pa mag-aral, pwede ho kayong tumanong sa akin, kay Brother Daryl, for further studies sa mga bagay ho na ito. So, very good question. At nagtataas ng pakamay si Ate Meg. So, baka pwede hong bigyan ng mic.
Hindi ho bawal magtanong ang mga bata. Hello po. Okay. Yung question ko po is, kanina po 'di ba po yung may example po kayo about sa inspiration? About dun po sa songwriter. About po sa inspiration. Pwede, pag ganun kasi yung boses, sige, pag ganun. hindi nakarating. Yung question ko po is, does it also inspires the writer? The writer. Yes po. At medyo mas mahaba yung unang sinabi, baka meron pang ibang Yun din po. Nabanggit niya lang na nabanggit niya po yung tungkol sa inspiration kanina. tungkol sa inspiration. Does God also inspires the writer? Tutuloy nga ho natin yung pag-aaral. Yes, ang mas tamang sagot ay no. God does not inspire the writer. With the very word na ginagamit natin, technically, yung word na inspire, meaning theopneustos, God breathed, na ang punto ay produkto ng kapangyarihan ng Diyos. Ang inspired, ginagawa natin ng distinction, ay ang salita ng Diyos, not the authors. Ito ang produkto mismo ng Panginoon. Now, patungkol sa mga writers, minsan siguro kung pwede nating paglaruan yung gamit natin modern word ng inspired. Na-inspire ka. At nahan doon, isa ka sa katangian ng Biblia ay yung humanness ng Biblia. For example, 2 Corinthians. Pag binasa yung 2 Corinthians, isa sa pinaka hebigat sa emosyon ni Apostol Pablo. Bakit? May konteksto, may nangyayari. At totoo na nararanasan si Pablo, may bigat yung mga salita. So kung tatanungin natin, meron bang mga sitwasyon, meron bang mga pangyayari, meron bang mga bagay na sa paligid ng author na nagtulak sa kanya, na ginamit ng Panginoon, na nagtulak sa kanya para isulat yon? Yes. In that way, pwede kong gamitin, hindi theopneustos, but to have fervor, na magsumulat para i-address yung mga problema. Sana naunawaan nyo yung ibig sabihin. Pero we distinguish yung technical gamit ng inspiration, God breathed, pagdating sa salita lang ng Diyos yun. Pero pagdating sa authors, itong ang verse na dito sa ating harapan, they spake as they were moved by the Holy Ghost. So, yes salita nila, yes sitwasyon nila, yes kultura nila, but they spake in such a way, they wrote in such a way that it is superintended by the Holy Ghost. At babalikan natin itong verse na ito next time. That's why alam natin na walang mali because ito ay yes sulat ng tao pero ito ay through the superintendence. Yun yung ginagamit na term ng mga theologians ng banal na Espiritu. Thank you, Ate Meg. Very good question. Okay? And I would like to encourage yung iba natin, huwag niyo sanang isipin na hindi mo ako Bible school student, okay lang. Yung mga, kung meron mga curious na tanong, pwede po yun. Baka meron pa? Ayun, si Virgin po. Last na po. Brother Paul, tanong ko lang po. Kasi yung 2 Peter 1:19, correct me if I'm wrong, it talks about the Old Testament scriptures. So can we provide another verse siguro na mag-include nung mga New Testament writers? Because as New Testament po. ito di ba kung ito Old Testament prophecy ito, di ba? Apo. Second, yung pinatutungkulan nila yung mga Old Testament writings. So, mayroon ba tayong solid na na verse na mag-include noong mga writings nila Matthew, nila Paul, yung epistles, and yun para mas malinaw. Okay, salamat po. Thank you very much po. At sa medyo simula ho nung ating Sunday school na bigyan pansin ho natin yung 2 Peter chapter 3 na alala niyo ho, na sinabi ho at actually meron tayong mahaba-habang lesson ho diyan sa bibliology. Isa na kailangan natin tandaan
si Jesus ay opisyal na pumili ng partikular na mga saksi niya. Okay? And ye shall be my witnesses, sabi ni Jesus, particularly yung kanyang mga disciples. At yung mga apostles ay mga official revelation bearers. Ang Panginoon ay nangako na ipapaalala sa inyo lahat ng aking mga sinabi, ituturo sa inyo ang lahat ng katotohanan. That's why ang mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan, mga sulat ng mga gospel witnesses sa Bagong Tipan ay sa pamamagitan pa rin ng kilos ng banal na Espiritu. Next, kanina ho, kung pwede nyo i-project sa screen, wag na ho itong, ay hindi, Brother Gab, paki-switch mo na doon sa computer. Sa 2 Peter, na kanina binasa ho natin at in-explain ho natin, 2 Peter chapter 3. Again, very good question sapagkat technically, walang book of Romans si Pedro. Baka hindi pa siya nasulat. Walang book of Revelation si Pablo kasi hindi pa na sulat. At pag sa Bible, nabasa natin madalas ang scripture, madalas pumapatungkol to sa Old Testament scripture. Katulad ng pasimula natin sa Matthew 22, verse 21. You do err not knowing the scripture, hindi Old and New Testament na tututukoy doon, kung hindi particularly technically Old Testament. Na kagaya ng sinabi natin sa 2 Peter chapter 3, verse number 18. Verse number 15. Pwede ho bang i-project? 2 Peter. Ayan, ang sabi sa verse number 15, "And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you." So itong sinulatan ni Pedro, sinulatan na ni Pablo. Sumusulat sila sa mga mananampalataya. Pagdating sa verse 16, "As also in all his epistles, speaking in them of these things." Sa kanyang mga sulat, huwag kayo matakot sa word na epistle. Ang ibig sabihin ng epistle ay letters. Okay? Yun lang yun. Medyo technical. Epistles, letters. In all his letters, in all his epistles, speaking of them of these things. Tinatalaki. Yung sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pedro, sinasabi din ni Pablo. Sinulat niya na sa inyo at sa iba pa niyang mga sulat. Okay? Gets niyo yung sinasabi ni Pedro? At ang sabi niya sa verse number 16, in which are some things hard to be understood. Mga kapatid, may mga sinulat si Brother Paul na mahirap maunawaan. Okay, so kung nagbabasa kayo ng Bible, minsan nahihirapan kayo, take heart. Maging si Pedro, sabi niya, minsan mahirap unawain. Hindi imposible, pero mahirap. Ang sabi niya, which they that are unlearned and unstable rest. Merong mga nag-end up na twisting. Mahirap maunawaan, dahil hindi sila nag-aral, sila immature, hindi nila matapat na hinanda lang salita ng Diyos, they end up twisting, twisting the scripture. They rest. Alin yung nirest nila? Yung mga sulat ni Pablo. Nakuha niyo ho? Yung mga unlearned and unstable, they end up twisting or wrestling yung mga sulat ni Pablo. Tuloy natin. As they do also other scriptures. Ganun din ang ginagawa nila sa ibang scripture. Now, ang implication ay, tinitignan ni Pedro yung mga sulat ni Pablo na New Testament author, tinitig niya yung mga sulat ni Pablo as also scripture. Nilalagay niya sa same category. Yung mga sulat ni Pablo, natitwist nila, at ganun din ang ginagawa nila sa ibang scripture. Nakuha niyo ho? Para bang, halimbawa, nasa ibang bansa, ito ginawa nila sa Pinoy na ito, na ginagawa rin nila sa ibang Pinoy. Ulitin ko. Ito ginagawa nila sa taong ito, na ginagawa rin nila sa ibang Pinoy. Question, ano yung tao na yon? Nasundan niyo ho ba? Nakuha ho ba? Ang punto, yung taong yun ay Pinoy din. Ang sabi ni Pedro, ginagawa nila ito natitwist nila yung sulat ni Pablo na ginagawa rin nila sa ibang scripture, putting the writings of Paul under the category of scripture, which is also given by inspiration of God. So, isa ngayon, at trail of thought ito,
na magandang maging solido tayo para makita natin, yes, kung gaano katotoo na ang Old Testament ay scripture, salita ng Diyos, given by inspiration of God. The same is true also sa bagong tipan. So, marami pa ho mga pwedeng sabihin patungkol dyan, pero kulang na ho ang ating oras. Dito natin tapusin at tatako ho tayo sa ating break time. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa mga katotohanan mo, salamat sa paalala mo. And thank you, Panginoon, sa salita mo na meron kami. Help us, Lord, to appreciate more, to see yung salita, ang Biblia, kung ano talaga ito, na ito talaga ay salita mo. Lord, tulungan mo kami na lalo pa itong i-treasure, magbigay panahon, maging masipag sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa pagbubulay-bulay, at maging kayamanan talaga namin ito sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Ingatan mo kami sa aming pagpapatuloy pa ng gawain ngayon, ikaw kung patuloy na maitaas at sa mga gagawin namin, ikaw kung patuloy na maluwalhati. Palain mo maging ang aming time ng fellowship. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Medyo late ho tayo natapos. Magkaroon ho tayo ng almost 10-minute break. So mag-CR na ho agad. Kung meron ho gusto magmerienda, meron ho available dyan. Panatilihin ho natin yung ating safety health protocols. God bless po. Break time po tayo.